kasama nga po natin si Yusek Wilfredo Cabral. Ukol pa rin dito sa off the air, ang pinag-uusapan pa rin namin ni Mase. May kinalaman po sa psikolohiya. Ito pa lang si Tita Mase, kundi naging broadcaster, malamang naging psychologist. Kasi di ba nung college ka, pipili ka ng first 3 courses na gusto mong kunin. Kinukwento ko dito kay Tita Cha kanina. Siya yung third choice ko. Psychology. Ikaw din. Second choice sa akin. Second choice sa'yo, di ba? Bakit kaya yung karamihan sa mga nasa broadcast parang yun din Kasama lagi yung psychology dun sa top 3 nila. Feeling ko kasi yung dealing with people. Di ba? Baka mahilig kasi Makikipag-usap. tayo dun Di ba? Mga Makikipag-usap, outgoing, tsumika. makikipag-communicate ka. So yung line of, yung mga choices natin pagdating sa course, nandun din sa linya na yun. Saktong-sakto ka pala, Tita Diba? Mase, at naghahanap ngayon ng DepEd ng mga guidance counselors. Naku! Kung ipupursige mo pa ang ang pag-aaral mo ng psikolohiya. So May kailangan time ko ka pa ba? kumuha ng 4 na taon. May time ka pa ba? Parang kung Parang broadcast na ano yata, yan 2 years na lang ba? 2 years na Oo, lang. 2 years Kasi na lang meron yata. ka ng mga basic courses. So pwede 2 years na lang. Mahaba-habang panahon pa rin. Sakto naman pala ang tapos mo. Pwede kang makasama dito sa hinahanap ng ating gobyerno sa kakulangan natin ng guidance counselors. Dahil nga po mga kapatid, sa gitna pa rin po ng insidente nitong bullying, violence at iba't iba pong mental health concerns ng mga estudyante po dito sa bansa, malaking hamon po itong kakulangan ng Pilipinas sa guidance counselors. Kanina sa balita namin, pinag-uusapan namin ni Mase na sa 45,000 nga po ng mga school sa buong Pilipinas, halos nasa wala pa yatang 1,000 guidance counselors ang meron po tayo dito. Malayo nga po yan sa international benchmark na dapat isang counselor sa 250 learners, mga kapatid. Kasama nga po natin ngayong umaga si Yusek Wilfredo Cabral ng Human Resource and Organizational Development ng Department of Education. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po, PJ, Chacha, and Mama Rizal Lili. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po sa inyo, Yusek. Salamat po for Good morning po. Oo, salamat po for being on the show. Yusek, ito pong 45,000 schools sa 1,000 registered guidance counselors natin. Ano pong data ito? Is this year, last year? Kailan po itong datos na ito? Meron po talaga tayong plantilla position na may bilang na mahigit 5,000. Pero ang filled up lang po dito sa kasalukuyan ay 1,179 na guidance-related positions. So, ibig sabihin, yung pong naiwan na 4,440 sa ngayon ay bakante. Yan po kasi ay bunsod ng kakulangan din natin sa mga professionals na po pwedeng mag-fill in doon sa ating mga bakanteng position. Siguro, Yusek, para din mas maintindihan ng mga magulang natin na nakatutok sa atin ngayon, para maging isang guidance counselor ka, ano po bang kurso ang nararapat dito? Ang ating pong mga guidance counselor ay dapat may degree on psychology and guidance and counseling o di kaya ay other behavioral science. Kung ang pag-uusapan po natin ay kung ito ay school counselor associate, pwede pong walang master's degree at hindi mo na licensed guidance counselor. Pero kung ikaw ay magiging school counselor as mas mataas na posisyon o sa kasalukuyan ay guidance counselor, kailangan po ay registered ka at merong master's degree in guidance counseling and psychology. Okay. So, yung po mga guidance counselors natin, dapat nga po binabanggit nyo, may master's degree. Pero kung guidance counselor associate, either dun sa 3 na binanggit yung kurso, pwede na. Dun po sa Dun po sa binabanggit ninyo na dapat 5,000 guidance counselors ang kinakailangan natin for plantilla positions. So, sa ngayon po, meron tayong mga schools or divisions na wala talagang guidance counselor. Sino po ang humahalili na counselor para sa mga eskwelahan na gano'n ang sitwasyon? Opo. Doon po sa mga eskwelahan na meron pang kakulangan sa guidance counselor, meron po tayong mga guidance designates or guidance teachers na pansamantala ay pumupuno
doon sa mga serbisyong kailangan sa ating mga eskwelahan. Mga teachers po ito. Opo, teachers po yan at sila po ay binigyan ng kaukulang pagkasanay doon sa mga gawain katulad halimbawa ng pagbibigay ng peer support facilitation, pakikinig sa ating mga estudyante, preliminary screening, mga mental health awareness program Na training. at na training. Opo. Opo. Meron po sila dyan. Yusek, gaano katagal na training yung dinadaanan nitong mga teachers natin na sumasala ngayon as guidance counselor sa mga eskwelahan na hindi pa natin na-fill up yung posisyon? Ang training naman po ay continuous. Meron po silang hindi po talaga ito isang kurso na kailangan nilang kuhanin, pero ang atin pong Bureau ng Learner Support Services, nagkakandak po sila training para bigyan ng kaukulang kahandaan paano ba makilala yung red flags sa mga estudyante na magiging bunsod upang bigyan sila ng referral doon sa may legal at professional na otoridad to conduct intensive guidance counseling. Oo. Yusek, dalawang bagay po. Yung pong mga guidance counselors natin, kung okay lang malaman, magkano po ang sinusweldo nila? At yung mga teachers po na humahalili bilang guidance counselor associate, meron po ba silang additional pay? Ang ating pong mga counselor associates proposal ay merong salary grade 11 at ito po ay may sweldo na 31,000, mahigit na 31,000 kada buwan at merong additional compensation yung tinatawag nating pera. Ang atin po namang mga guro na pansamantala ay humahalili at tumutulong ay pwede po silang mabigyan ng overtime pay. Kung ang kanilang serbisyo ay lampas na doon sa oras na kinakailangan sa eskwelahan para mapunan yung responsibilidad. Kasi ang atin pong mga guro ay kailangan makapagturo ng hindi lalagpas sa 6 na oras sa isang araw. So any service rendered beyond that ay kailangan po silang mabigyan ng overtime pay. Oo, magandang umaga po Yusek, si Maricel po ito. Yusek, para Yes lang po. po maunawaan lamang po namin ano po ba ang kaibahan kapag ka ikaw ay registered o isang ganap na guidance counselor versus kung associate ka? Anong kaibahan ng trabaho no, ng responsibilities? Unang-una po, ang ating school counselor associate, limitado po ang kanyang trabaho at ito ay nakatutok lamang po sa triage, preliminary screening. Ito po yung mga tinatawag din natin na basic non-clinical counseling at mental health awareness. Pero pag ito po ay school counselor na 1 to 4 or yung sa ngayon ang katawagan natin ay guidance counselor, meron na po dapat itong in-depth psychotherapy, diagnostic assessment at ilang clinical intervention. Pati na din po yung ibang complex management. Ang mga school counselor associate po ay hindi pwedeng magbigay or mag-diagnose at mag-administer ng specialized psychological therapy. Kapag meron na pong severe cases, ito po ay i-refer na nila doon sa guidance counselor mismo. So, ang ibig sabihin po, ang guidance school counselor associate ay katuwang po ng school counselor para magbigay ng support sa mental health service dun sa ating mga estudyante. So in an ideal scenario, Yusek, yung bawat public school natin, kada school natin, ilan yung guidance counselor at ilan yung associates dapat? Meron po tayong, ang ating pong tinutungo is dapat sa isang eskwelahan ay merong isang
school counselor at merong isang school counselor associate para po magkatuwang sila. Pero ang nasa batas po, kailangan meron itong care center. At ito pong care center, ito po ang magbibigay ng lahat ng mental and allied services. So kaya po, ang magiging sunod na hakbang is buuin ito sa magitan ng learning support center na andun na po yung para sa psychological and mental health support. Nandyan din po yung learner formation. Kaya po isang kabuuan na opisina or isang kabuuang unit sa isang eskwelahan na tutugon sa mga pangangailangan na to. Yung sinasabi po ninyo na care center na nakasaad sa batas, per school din dapat? Opo, tama po. Pero nangyayari po ba ito? Ito po ay inumpisahan na natin. Meron na tayong mga eskwelahan na may care centers na, pero hindi pa po ganap dahil sa kasalukuyan nga, meron pa lang po tayong 10,000 school counselor associate na na-create ngayong taon at ito po ay patuloy na pinupunan dahil ongoing na po ang hiring process para sa mga positions na ito. 10,000 school associates, pero yun pong ating guidance counselor, ito po ba yung sinasabi natin na 1,000? Opo, 1,179, yun po yung guidance counselor at sila po ay i-retitle natin base doon sa kung ano yung nomenclature na ngayon sa batas na ganito po kasi yung kanilang naming sa Index of Occupational Service. School Counselor Associate na may level na 1 to 5. School Counselor na may level na 1 to 4. At Schools Division Counselor na may level na salary grade 24. So yan po yung kombinasyon at hanay ng mga posisyon na tutugon sa mental health ng mga bata sa division at sa mga eskwelahan. Pero kung ganun po yung numero pala natin ng guidance counselor at ng associate, napakalayo pa po natin para maabot natin yung ratio ng 45,000 public schools nationwide. Opo, kaya po kami ay humihiling na patuloy na magkaroon ng karagdagang posisyon sa bawat taon. At katulad din po ng nabanggit ko kanina, ito muna ay pansamantalang tinutugunan ng ating mga guidance teachers and guidance advocates. Sir, Pero malaking katulungan na po na nagkakaroon na tayo pangunahin na 10,000 school counselor associate, karagdagan doon sa existing na 1,179 at madadagdagan pa po ito dahil po yung bakanting 4,400 plus na school na guidance counselor, i-convert po natin sila into additional school counselor associate. So, kinataya po namin na bago matapos ang taon, magkakaroon tayo ng 15,000. Ibig sabihin, sir, pinag-aano na sila, pinagma-masters na sila. Kasi di ba requirement yun, sabi po ninyo kanina? Pansamantala mag-umpisa sila doon sa entry level. Okay. Pero habang pwede silang kumuha ng master's degree, kumuha ng lisensya at para meron silang career progression. Oo career nga progression, naman. no? Opo. Sir, yung nabanggit po ninyo kanina na care center, ilang porsyento po doon sa ating 45,000 schools nationwide yung meron na nito at paano po natin pinrioritize o tinukoy kung ano-anong mga public schools yung dapat na unahin na lagyan ng care center? Ito po ay katuwan ng bunsod ng pag-identify ng mga eskwelahan na merong mataas na insidente ng bullying at even yung violence. So yun po yung deployment. Sa bilang naman po ng mga schools na meron ng care center na functional at the moment, mahigit pa lang po itong 2,000. At yan po ay dahil nga
mas marami ay designation po yung guidance function. Sir, anong areas po yung sinasabi natin na may mga matataas na kaso ng bullying? Ito pong kalat po ito dahil ito pong mga eskwelahan na ito base doon sa datos na meron tayo galing sa ating Bureau of Learner Support and Services. Ito po yung mga malalaking eskwelahan na may enrollment na 8,000 hanggang 13,000. At yung naman pong mga eskwelahan na nasa urban areas, yan po yung maraming mga kaso ng bullying. Bullying. Yun pong sinasabi natin na medyo malayo-layo pa po kasi tayo no dun sa ideal number natin ng guidance counselors. Ngayon, ano po yung nagiging challenge ng Department of Education sa pag-hire ng mga associates at saka ng guidance counselors, well, aside from the fact na limited yung ating budget annually? Hello. Yusek? Hello po. Opo. Yes po, hello po. Yes, Yusek. Naririnig nyo na po ako? Okay na po, okay na po. Okay po. Opo. Yes po. Sir, aside po doon sa ating annual budget na limited sa pag-hire ng associates at ng guidance counselors, ano po yung iba pang mga challenges ng DepEd sa pagkuha ng mga counselors? Unang-una po, kaya hindi po napilapan yung existing plantilla na 4,000. Base po sa datos as of January 31 of 2026 na nakuha natin, meron lamang po tayong kabuuang 5,000 na mahigit na guidance counselor or registered professional. Sa buong bansa na po ito. I see. So, ibig sabihin po, ang aming kakulangan ay 5,000. Ang available ay 5,000 rin. At hindi po rin namin alam ilan po sa mga ito ang naka-empleo na. So kaya po itong batas na binuo na RA 12080, binabaan po natin ang qualification para pansamantala kaya nagkaroon ng school counselor associate. Another challenge din po kasi is ang requirement ng guidance counselor ay master's degree at registered, pero ang entry level po is salary grade 11. So hindi po siya attractive at the first place. Pero ngayon po dahil meron ng batas at yung school counselor na dapat ay registered at master's degree, ang kanya na pong entry level is salary grade 16, hindi na po 11. Magkano po yun? Ang salary grade 11 po is 31. Yung 34? Yung salary grade 34? Yung 34, ano po, ang pinakamataas po ay 42,000 yung SCA 5. At yun pong ating school council associate na salary grade 16, nasa kulang na po yung 60,000. So, ibig sabihin, maganda na po yung payment scheme, yung salary grade scheduling, at magiging attractive na po ito sa ating mga potential na applicants para sa mga Yusek, linawin natin, no? For school associates, ang 31,000 pesos. Actually, may plus 2K pa, so nagiging 33,000. Pero for guidance counselor talaga, ito po yung may mga masters, 60,000 pesos ang starting salary. Tama po ba yon? Opo, salary grade 16 na po sila. Ayun, para malinaw. Oo, kasi yun ang iniisip ko kanina. Sabi ko, grabe naman yung nag-masters para po sa 33,000. So ito malinaw na for yung mga walang masters pero nakatapos ng psychology or other related course, guidance counseling, yun po ang 33,000. Pero for those na may masters, 60K po. Pero Yusek, ganito, yun pong mga naka-empleyo sa pribado, papayagan po ba sila na halimbawa ay sabihin na natin na part lang ng trabaho nila, yung pagiging guidance counselor, or full-time po ang hinahanap ninyo? Paano po?
Ang hinahanap po natin, ito po ay plantilla position at ito po ay regular permanent. So, ibig sabihin, pag na-hire po sila, meron po silang sariling posisyon at ito po ay permanent. So, Turuin ko lang po. regular Yung at salary grade full-time. Oo. Opo. Yung salary grade 16 po is 45,000 hanggang 49. So, yan po, malaki na ang diferensya. Pero kung ikaw ay umangat sa school counselor 1, 2, 3, and 4, pataas po ang sweldo. So, aabutin po ng pinakamataas sa school counselor na salary grade 22. Yan po yung school counselor 4, aabot po yan ng 81,000 to 90,000. Pero dun po sa SG22. For startup po, yung mga guidance counselors natin, alin po ang susweldohin nila? Yung 45,000 or yung 60,000? Once hired by DepEd, ano po ang matatanggap nilang sweldo? Yung mga may masters? Yung may masters po ay 45,000 ang starting. Oo. Tapos kung aangat ang posisyon, mga ilang taon po yun bago maging 60,000 pesos yung sweldo? Depende po sa magiging additional qualification dahil sa QS po. Pero pwede po silang ma-reclass sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Oo. Kaya po natin to pinag-uusapan, Yusek, ano? Kasi syempre, competitive din yung ino-offer ng ibang mga private orgs and even ng ibang bansa sa mga psychologist po natin na nandito sa Pilipinas. At nabanggit nyo nga po kanina kayo, Mase, isa sa pinakamalaking hamon sa inyo, 5,000 po yung kailangan natin, pero ang registered psychologist dito sa bansa ay nasa 3,000. So talagang very challenging kung saan natin hahanapin yung iba pa na mga psychologists po natin. Yusek, isa po sa requirements para maging school counselor associate, ito pong career service professional eligibility. May ugnayan na po ba ang DepEd with the CSC or Civil Service Commission kung paano po mapapabilis? Ito pong civil service eligibility na ito. Ano po ba ito para maintindihan din po nila? Okay po. Ang atin pong civil service eligibility is ito po yung resulta ng examination na kinukuha ng ating mga aplikante bago mag-apply sa gobyerno. So, kung masatisfy po nila yung education na meron silang bachelor's degree in psychology, guidance and counseling, and other related behavioral science, o di kaya naman is other allied courses at meron silang 18 units ng behavioral science and 200 hours of practicum or supervised internship, bago po sila makakuha ng posisyon, kailangan pong pasado na muna sila sa civil service examination. Ang tanong po kung paano mapapabilis, kailangan po nila na bago mag-apply ay nakapasa na muna po dito sa mga pagsusulit na ito. Gaano po kabilis yon, Yusek? Kapag kumuha po sila ng examination within 1 or 2 months, mabilis naman na pong mag-release ang civil service ng resulta ng examination. May mga walk-in na din po sila. Oo. Nakakatanggap po ba tayo ng reklamo from dun sa mga applicants natin ng guidance counselor associates kung dito sa prosesong ito nagkakaroon ng kabagalan? Ma'am, yun ho kasi yung proseso ng pagkuha ng examination is labas po talaga ito sa DepEd. Yes, we understand po. Yan, opo. Nasa Pero yan po CSC po yun eh. Opo. Pero ang ibig pong sabihin yan, hindi sila makakapag-apply sa nang wala ito. DepEd nang wala ito. Yes. Ito po yan sa mga requirements. Yes, Yusek, naiintindihan po natin yan. Ito nga po yung mandato ng Civil Service Commission. Kung papasok ka, di ba, na any career sa gobyerno, kailangan meron ka nitong civil service eligibility. Kasi pero with what's happening now, dapat po siguro mas pabilisin natin po yung proseso na ito kung 1 to 2 months po yung sinasabi. Kaya po ang tanong namin is,
may ugnayan po ba kayo sa CSC kung paano po mas mapapabilis yung proseso dito po sa Career Service Professional Eligibility para po mas mapabilis yung pag-hire natin ng School Counselor Associate? Opo, alam na, ang atin naman pong ugnayan sa civil service ay regular at binabanggit po natin sa kanila na meron tayong pangangailangan na ganito at regular din naman po ang kanilang pag-administer ng examination. So alam din po ng civil service dahil ang posting, publication ng posisyon sa DepEd ay lagi pong nakalagay sa website din nila at alam din po nila yan na meron silang regular schedule ng pagbibigay ng examination. Oo. So, habang inaantay po itong civil service eligibility, wala pong, hindi po pwedeng ma-hire talaga yung mga counselor associates po natin. Hindi sila pwede ma-hire provisionally, halimbawa po, while waiting for this eligibility? Wala po. Pero maganda pong sabihin siguro na doon sa 10,000 po natin na bakanteng position, 9,600 na po dyan yung nakaposte na mahigit 6,000 o kulang na 7,000 na po yung under assessment at meron na din po tayong mga ready for appointment. So atin pong pinataya na hanggang Setyembre at hanggang matapos ang taon, mapupunan po natin itong 10,000 na ito. Para lang na po, mapipilapan po. yes po, maraming salamat Yusek, kasi may mga comments din po kasi ako nababasa kasi kung ang problema natin is yung shortage nga po ng mental health personnel natin sa mga eskwelahan ngayon, ayaw naman po natin na ang maging dahilan po nito para matagalan yung pag-empleyo dito sa mga guidance counselors natin and even guidance counselors associates natin ay yung proseso na kailangan nilang pagdaanan sa gobyerno para makapasok po sa mga eskwelahan. Yun lang po yung ating pinupunto. Ito pa, babalik ko po kay Maricel, yung iba pa mga katanungan. Yusek, pahabol lamang po. Kamusta po yung Opo. budget natin for 2027? Meron po ba tayong allotted for the care centers at saka po dito sa pag-hire ng more counselors? Opo, sa 2027 budget, meron po tayong proposal na mahigit na 800 million for additional positions at meron din pong nakalaang budget para doon sa school mental health and security na nakapropose po for 2027. But of course, alam po natin yan, dadaan po yan sa deliberation pa. Opo. Although dadaan pa siya dun sa deliberation, based on the National Expenditure Program po, Yusek, gaano kadami yung pwede nating ma-hire na counselors kung masusunod yung budget proposal po ng DepEd? Opo, doon po sa initial na 800 million, mapupunan po natin ang 221 na school division counselor. So bawat isang division po sa buong Pilipinas meron ng dedicated na magiging hepe ng mental health and well-being office sa division at 1,880 na mga additional school counselor. Pero naglagay po tayo ng karagdagan pang 500 na school counselor at another around 5,000 pa na additional na school counselor associate as a requirement. So tinignan po namin na kung ito pong ating mga kahilingan na karagdagang pondo ay naibigay, so madadagdagan po at mas mapapalakas yung mental health services sa mga eskwela.
Sana kasi mukhang kailangan talaga natin no po, Yusek. Yusek, so Opo. far, base po doon sa obserbasyon at datos po ng Department of Education, ano po ba yung mga common concerns pagdating po doon sa mental health issues ng ating mga estudyante? Ah, ano po ba, yun pong mga, ah, wala kasing ang mga bata na matakbuhan. So kung meron na tayong school counselor associate, makakapagbigay po sila ng tinatawag nating safe space or open na pwede nilang sabihin yung mga problemang kanilang dinadala Okay. sa isang taong pwede nilang pagkatiwalaan sa eskwelahan. At ito po ay hindi naaabot doon sa pangyayari na medyo mabigat na yung kanyang dinadala at wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema. Ibig sabihin, magiging mas preventive po ito at talagang may suporta. At Opo. dahil po ang mga school counselor associate ay mismo nasa loob ng paaralan, mas mapapalapit po sa ating mga learners yung support system. So, katulad ng nabanggit ko, meron na agad silang maaaring unang takbuhan kung nangangailangan ng tulong at pwede rin silang i-refer doon sa iba pang professional Opo. para sa iba pang serbisyo. Hindi, Opo. Yusek, kaya ko lang po naitanong yan because curious lang ako kung ang common concerns ba, karamihan ba dun sa mga school ay bullying o baka mamaya marami ba yung mga estudyante na merong mga family issues, mga depression na hindi na-identify. Kaya Opo, yan nagli-lead po into yung, some cases. Correct po. Kaya po yung yan po yung kahalagahan ng ating school counselor associate. Kasi kailangan po nilang makita, ma-monitor ano ba yung mga pagbabago sa attendance, sa grade at pakikitungo ng mga estudyante sa kanilang kapwa para matingnan din kung tinatawag nating routine check-in. Kasi kung maramdaman ng estudyante na meron talagang tumitingin at nag-aalala para sa kanila, baka magiging mas bukas sila para magsabi o humingi ng tulong bago pa man humantong ito sa mas matinding krisis. Opo. Kasi, di ba po, kung meron kang pinagdadaanan, na-depress ka na and so on, wala kang mapapagtanungan, wala kang mapapagsabihan ng iyong mga problema. Okay, panghuling punto na lamang po, Yusek. Yun pong budget na allotted natin for 2027, gaano po kalaki yung allotted para sa pagpapaigting ng security sa ating mga public schools? Enough ba yun to ensure na meron tayong metal detector at saka kung makapag-hire ng additional security personnel? Paano po? Kasama po lahat itong humihiling po kami na sana madagdagan at mabigyan ng kaukulang budget yung kahit outsourcing ng security personnel through the MOE at siyempre po yung pagbili ng mga kagamitan katulad ng metal detectors. Lahat po ito ay nakapaloob doon sa budget proposal namin. At ilang bahagi po nito ay pasok na doon sa National Expenditure Program. Yusek, susugan ko lang po yung tanong ni Maricel. Ang hinihingi nga po kasi ng DepEd is 7.2 trillion pesos for 2027. Pero meron kayong gusto na separate line item budget specifically for school safety and learner protection. Para lang po mas maintindihan din ng publiko, bakit po kinakailangan na hiwalay po sa regular MOOE ng schools ito pong budget na ito na hinihingi ninyo? And roughly, mga magkano po ang kailangan? Tinitingnan po natin na siguro mga 3 to 4 billion. Kaya po dapat ay ang tingin namin nakahiwalay ito as panibagong line item is dahil
kung ito po ay pasok doon sa regular MOE, marami na din po kasing mga pagastusan ang pinaglalaanan na itong MOE. So kung merong dedicated fund for that, alam natin na kung kailangan magdagdag, depende sa laki o lawak, dami ng estudyante sa isang eskwelahan, kaya nating i-determine kung ilan bang personnel, security personnel, ano ang mga pantulong na po pwedeng i-hire ng division office for the school. Oo. Opo. Kumbaga, mas magiging madali po para sa inyo ito. Opo, Kung tama nakahiwalay po talaga siya, kung naka-separate line item siya. Yeah. Kapag magkano po Opo. ulit yung hinihingi nyo? 3 to 4? Magkano po ulit, Yusek? Yung naka-separate line item? 3 to 4 billion po yung oo. request po. Opo. 3 to 4 billion pesos separate line item for school safety and learners protection. Kung sakali po na maaprubahan ng Kongreso itong separate funding ninyo, so mapupunta po ito sa security guards, dito po sa mga guidance counselor, CCTV, metal detectors. Tama po ba? Doon po ang punta nito? Nakahiwalay na po yung para sa personnel doon, hindi pa yung pong mga school counselor associate separate line item po yun. Ang tawag po natin doon ay creation of new position. Pero dito po, yung 4 billion po natin ay hiwalay para na lang po talaga yun doon sa security personnel. Security personnel. Opo. Oo. Security personnel, CCTV, metal detectors, doon lang po yung 3 to 4 Yes. billion pesos. Opo. Oo, yun yung separate line item na gusto nga pong mangyari ng DepEd. Last na lang po, Yusek, we know you're so busy, kaya po nagpapasalamat kami sa pagpayag nyo po ngayong umaga. Yusek, yung pag-postpone nung active drill na dapat po ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan, move po ito by September. May kinalaman po ba ito doon sa inilabas po na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng iba pa pong child psychiatrist? Ito po ay kailangan pong di ba meron po tayong weather disturbance at isa din po yan sa dahilan, pero nakikinig po kasi ang Department of Education, kaya po nag-instruct ang ating secretary na aralin lahat itong mga binibigay ng mga suggestion. At iyan po ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan, kasi we value kung ano yung recommendation ng Philippine Psychiatric Association, even yung Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Particular po doon sa magiging psychological impact ng ganitong type of exercise sa learner. So ang decision po ay nakabase doon sa expert advice at mga available research, at patuloy po natin i-review yung ating safety protocols and ma-incorporate yung mga appropriate recommendations moving forward. So ito po ay na-postpone after na ma-consider masusing pag-aaral doon po sa mga concerns na raise ng ating mga mental health experts and professional organization. That's good. So yun po ang isa sa mga dan. Oo. Opo. Salamat po, Yusek. Nakakatuwa na Oo. marinig na at least ina-acknowledge nila na may kinalaman yung inilabas sa statement ng mga psychiatrists po dito. So, Yusek, may ugnayan na po kayo sa kanila. Ano daw pong recommendation nila? Meron po silang mga ibinigay na patuloy naman po. I mean, nagkaroon po kasi ng isang pagpupulong na yung ating operations strand at yung ating TECTI, at lagi pong kasama itong mga asosasyon na ito. Kaya po nagpapasalamat kami na nagbigay sila ng open ng mga suggestion na ito, dahil una, yung preparedness is importante, pero dapat lalo po itong nakatutok sa protection ng mga bata at sa kanilang mental health and well-being. So, dahil may mga suggestion sila at lagi naman silang nakakausap din po ng ating isang strand,
naniniwala po kami na yung safety policy ay laging nakaangkla sa ebidensya, professional expertise at kung ano po yung mga actual na kondisyon sa ating mga paaralan. So, yung pong mga rekomendasyon ay talagang ini-integrate namin at ibinibigay na parte ng mga policy direction ng dapat. Yusek, pasensya ka na ha. Sabi ko kanina, huling tanong, meron pa pala akong pahabol na hirit. Last na lang talaga. Yun Sige pong, po. yun Okay pong po. ginagawa ng ibang mga schools na nagre-require sila na gumamit ng mga transparent bags para po dun sa mga estudyante. Ano po ang tingin dito ng DepEd? Suportado niyo po ba ito for the safety of the students? Well, wala naman pong masamang subukan ang lahat ng mga pamamaraan, pero may mga gumagawa na po nito. Wala po kaming isang tiyak na polisiyang inilabas, pero mas nakakatulong din po ito dahil kung meron kang bag section at sa haba ng pila ay kailangan umuksan, maganda rin naman po. So, tinitingnan po namin ito kung paano mas magiging mabilis ang daloy ng pagpasok at paglabas sa estudyante sa paaralan para hindi na rin po naaabala ang kanilang klase. O kasi ang concern naman ng iba, baka mamaya matiktikan naman yung mga estudyante na mga snatcher, makita yung laman ng bag. Opo, tama din po yan. Oo. Kaya po meron pa din ilang hakbang na ginagawa ang DepEd at ito naman po ay makikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders within the school premises. Sa katunayan, yung pag-hingi ng tulong sa barangay, sa ating kapulisan, ongoing na pong lahat yan. Ayun. Sige po. Yusek Wilfredo Cabral, maraming salamat po for joining us this morning. Sa uulitin po, Yusek. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you so much, Yusek Wilfredo Cabral. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.